Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Dare to Us, interview ng media kay Congressman Edgar Erese. Napakaganda po ang sinabi niya dito na, sabi niya, kapag na-convict si VP Sara, convict sa impeachment ba? Magagalit ang kanyang mga supporters which is about 30 plus million. Baka mag-gather pa ng public sympathy. Baka kahit sinong Duterte ang lumaban ay mananalo. Ay nako, Senator Risa Hontiveros, pakinggan mo itong pahayag na ito ng isang Liberal Party member. Kaya yung mga impeachment moves ninyo, walang patutunguhan yan. Panalong-panalo ang aming VP Sara. Okay, pakinggan natin. VP Sara. Well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siyang nangunguna sa survey. Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration. Kaya hindi surprising yung pagtakbo niya. Sa tingin ko, yung pinakamalakas niya ng mga kalaban ay si dating Vice President Lenny. Kaya lang dapat si Vice President Lenny Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party. And I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Sigurado ba na makakatakbo siya? Pagka na-impeach si Vice President Sara, lalong magkakaroon ng public anger. Baka kahit silang Duterte ay laban. Pero sir, sigurado ba si VP Sara makakatakbo? May impeachment proceedings pa nga? Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Yo! So, sinasabi kayo na sigurado na siya. Pwede ba malaman hindi man yun sa pagtakbo ni VP Sara? Galing. Ito ang tunay na politiko. Ano lang siya, objective sa kanyang mga assessment. Wala siyang pinapanigan. Liberal Party ito, So, agree ako sa sinasabi niya, ang pinakamalakas na makakalaban ni VP Sara ay si dating VP Lenny Robredo. Kailang, dapat tumakbo si VP Lenny sa partido ng liberal kasi malaki-laki rin ang political base ni VP Lenny. Yung 15 million na boto niya noong 2022, I believe sulit pa rin yan eh. Tatakbo siya under liberal. Kasi nung tumakbo siyang vice president noong 2016, naka 14 million siya. Tumakbo siyang presidente 2022, naka 15 million. So, nandyan, yun ang political base ng mga dilawan kakamping. Sure na yan. Kung si Madam Lenny. Kaya lang kung si Risa Hontiveros hindi makakuha ng ganyang kadami. Kasi napakaliit yung napakababa yung kanyang rating. 2.7% lang. Mabuti nga kung maka 5 million si Risa. So, yung sinasabi ni na Hontiveros, Trillanes, Llamas na kailangan ng unity daw with the Marcos administration. Ano ngayon? Tatakbo si Madam Lenny under the administration. Magbubumirang sa kanya yan. Lalong maiinis ang mga tunay na dilawan. Kasi lumalabas, siya, kain suka. Walang paninindigan. Kaya posibleng tatakbo si Madam Lenny as president under the administration. Si Risa, posible. Kasi ang
Ang kay Hontiveros, political survival yan. Handa silang, sa nakikita ko handa siyang makipagtandem sa Marcos Jr. administration, either as president or vice president. Pwede ngang magtandem si Junvic Rimulya, presidente, ang vice president niya si Risa Hontiveros. Kaya lang, yung tandem na yan, tatalunin sila ni BP Sara. Ang mas malakas na tandem, Leni Robredo and Risa Hontiveros. Yan. May pag-asa yan. Kaya lang, walang assurance na tatalunin nila si BP Sara. Kasi kung Leni Risa ang tandem, nandito naman si BP Sara and Bongo. Of course, may pangatlo pang kandidato ang administrasyon, Junvic and sino kayang vice president ni Junvic? Boying Rimulya, sabihin na lang natin. Hati-hati ang boto, wala na. Talo na sila. So ito, ngayon, ang hindi nila nakikita, kahit, pagpalagay natin, makonvict nila si BP Sara, matanggal sa vice president, convicted sa impeachment. I agree dito kay Congressman Erese. Magagalit ang mga DDS, then marami pang makisimpatya yung mga neutral na mga Pilipino, walang masyadong pinapanigan, lalong maawa sa mga Duterte, lalong boboto sa mga Duterte. Kaya kahit sinong Duterte na i-recommend ni BP Sara, mananalo pa rin, agree ako niyan. Kaya lang, dito pa lang sa Kongreso, hirap na silang makakuha ng 1/3 na perma para iakyat ang yung Marites ni Corina Sanchez kanina. Marites, sabi niya, may mga kongresista nagko-convince na sa kapwa nila kongresista na huwag i-endorso ang impeachment ni BP Sara para hindi sila pag-initan. To play safe, either mag-abstain na lang sa botohan or mag-absent. So good luck sa mga kakamping. Marcos loyalists, galingan ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So si ate, gibutang na lang na diha. So mo na among gihatag nga yero. So dili niya mapastaan tungod kay bugat. So ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo sa naghatag. Merry Christmas. Then, more blessings pa. Ate. So, mo niyang kahimtang ni ate diri sa iyang abuhan. So, kung ulan, tuluan na gid kaayo. So, mo niyang kusina ni ate. So, si ate, basta siya ka balo. Single mom, wala So, kuha na gid kaayo. Out na gid kaayo ang kuha ni ate. So, kuha na kayo ang sulod ni ate, Sulod kayo si ate. Sa tiyan sa imong masulti nga natagaan man gid kag yero, makapuli na gid ka kay daot naman dai imong kuan himan nga yero. Salamat ya ako na siya mapulihan ug di na ko tuluan. So di nakatuluan ate. So pila na imong edad te? 48. So nakay banante? Wala. So balo ka pila na ka year ate nga single mom ka. So si ate single mom di ay dili di siya balo so single mom. So pila ka buok imong anak te? So duha imong anak. So nag-eskwela pa sila te? Eskwela elementary ug senior high. So unsa na lang ang yung panginabuhian te? Kanira tindahan So ginagmay lang. So si ate nagnegosyo og ginagmay lang aron lang makabuhi sa iyang anak kay siya usa ka siya ka single mom. Pila na ka year ate nga na single mom ka? Kuan na 11 years. So
12 years. Kay So 12 man ang 12 years ginamura. na. So dako kayong pasalamat ate. So Merry Christmas, Pasko pag yun. So naantagaan yun kag Yero. Oh, timing kayo Christmas. Salamat kaayo. Kay lang tuluan. Sige ate, God bless gid kayo ate. Makapuli na gid ka sa imong balay o Yero. Oh, salamat Sige kayo ate, sa salamat po. sponsor. Salamat sa donation.